Good day everyone! Today ang ating tutorial, how to send money using QR code in GCash. Ano nga ba itong QR code feature ng GCash? Ito ay pwede tayo makapag-generate ng unique QR codes to pay or receive money. What is the advantage of sending money using QR code? Yung iba kasi nagkakaroon sila ng problema kasi mali na i-input nilang number. So sa maling account nila na ipapadala yung pera. Dito mas safe na at mas mabilis pa yung magiging transaction kasi hindi mo na kailangan mag-input ng number kung hindi nakasave yung account na papasahan mo ng pera. At syempre, ang kinaganda pa nito, hindi na natin kailangan i-disclose yung ating mobile number. Okay, let's start. And dahil nakapag-login na ako dito, i-open ko na lang yung app. And dito, itatap ko lang yung send. Dito makikita natin yung iba't ibang paraan para makapagpasa tayo ng pera. And yung pinaka-common dito yung express send kung saan i-input mo yung mobile number or makikita yung mobile number ng iyong papasahan. And eto yung sinasabi ko sa inyo na send via QR code sa yung generate QR code kung gagawa ka ng QR code mo. Pero balik tayo dito sa pinaka-front and makikita na agad natin dito yung QR. Tap lang natin to. At dahil nga ang tutorial natin today, kailangan natin makapagpasa ng pera sa ibang GCash account, kakailanganin natin yung kanilang QR code. Kailangan nilang ibigay sa atin or i-share nila sa ating messenger or i-bluetooth nila, madaming paraan yan para ma-share nila sa atin yung kanilang QR code. Ngayon, tap lang natin i-upload. Para ma-upload natin yung QR code ng ating papasahan, piliin lang natin yun sa ating gallery. Habang processing pa mga kabomboms, like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Dito makikita nyo na hindi nga kompleto yung mobile number na makikita nyo dito. Kaya nga yun yung kinaganda nito kapag halimbawa hindi naman talaga kayo close at kailangan lang kayong bayadan, pwede nyo gamitin tong QR code feature ng GCash. And kapag tinap nyo tong discover, ayan i-explain din naman sa inyo ng GCash yan. But kailangan na natin i-close yan. Close lang din ulit natin. And here, kailangan lang natin ilagay dito yung amount kung magkano ba yung ipapasa natin dito sa may tao na to. Makikita nyo na din naman dito kung magkano ba yung available balance ng inyong GCash account. Ayan, meron tayong 12,071. Ipapasa ko to ng buo. Dito naman sa may message, optional yan. Pwede kayong maglagay, pwede rin kayong hindi maglagay. And habang nagsusulat pa ako dito sa may message, kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, i-comment nyo lang yan sa may comment section or i-visit nyo yung aming Facebook page. Thank you! And ilalagay ko na din pala sa may comment section or sa may dulo ng video na to, yung tutorial ng how to pay using QR code in GCash. Now, pwede na natin itap yung next. And dito kailangan sure kayo na tama yung information dahil kapag nasubmit na natin to, hindi na natin pwede i-reverse. Okay, tap na natin yung pay. And ayan, meron na tayong resibo. Pwede natin i-download to para meron tayong katibayan sa ating binayadan or sa ating pinadala ng pera. If ever na mahalaga yung transaction na ginawa nyo. Okay, tap na natin yung okay. Then pwede na tayong bumalik sa may ating GCash home. By the way, meron pala tayong interesting topic about GCash katulad na lamang ng ano ang gagawin nyo kapag wala kayo nare-receive ng OTP sa GCash. Ang tutorial niyan ay ilalagay ko na lang sa may